Hi mga kapuso, Amor La Rosa po ng GMA News. Patuloy po nating minomonitor yung bagyong Francisco na posible pa pong lalong lumakas at maging super typhoon sa mga susunod na oras habang nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility. Bukod po dito ay nakakaapekto rin dito sa ating bansa yung pinalalakas o ine-enhance nito na hanging habagat at ganoon din meron din po tayong localized thunderstorms. Base po sa latest bulletin ng Pag-asa, huling nakita ang sentro ng Typhoon Francisco sa layong 525 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay na po ang lakas ng hangin nga abot sa 175 kilometers per hour at yung bugso po niyan papalo na sa 215 kilometers per hour. Ang pagkilos ito ay pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil po sa Bagyong Francisco, nakataas na ang wind signal number 1 dito sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at maging dito sa eastern portion ng Babuyan Islands. Ito naman yung latest forecast track mula po sa Pag-asa. Mananatili pong malayo dito sa landmass o sa ating kalupaan itong Bagyong Francisco at posible po na ito naman ay medyo kumilos ng pakanluran at lalapit po ng konti lang dito sa may extreme northern Luzon. Pero kahit po mangyari yan, mababa pa rin yung chance nitong maglandfall o tumama sa lupa. Posible po na hanggang Biyernes pa yan dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Depende na lang kung ito po ay medyo bumilis pa o kung magkaroon po ng pagbagal, titingnan po natin. Kahit mababa po ang chance na maglandfall, hinahatak o pinalalakas po ng Bagyong Francisco itong hanging habagat. Kaya magpapaulan po yan dito sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa Visayas, Mindanao at sa bahagi po ng Palawan. Kung uulan ba bukas, ito po yung forecast natin mula naman sa Metro Weather. Ang gamit natin dito sa GMA News. Bukas ng umaga, may mga kalat-kalat na pag-ulan lang dito sa Palawan, ganoon din sa Western Visayas at ilang bahagi po ng Cagayan at pati na rin dito sa may Ilocos region. Bandang hapon at gabi, posible po madagdagan na yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Kasama na po dyan ang iba pang bahagi ng Northern Luzon. Meron din dito sa may Central Luzon, Mindoro provinces, ganoon din dito sa ilang lugar sa Bicol region. Mas malaking bahagi na po ng Visayas at pati na rin dito sa halos buong Mindanao. Meron tayong nakikita ng mga heavy to intense na mga pag-ulan, kaya maghanda po tayo sa posibilidad ng mga pagbaha or landslide. At para naman dito sa Metro Manila, posible pa rin pong maulit yung mga naranasan po natin mga pag-ulan ditong weekend at saka po kanina. Kaya kung meron po kayong lakad bukas, huwag pa rin kalimutan magdala ng payo. Yan po muna ang latest. Antabayanan po natin ang mga susunod na update at bulletins na ilalabas ng Pag-asa. Ingat mga kapuso!